Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala kamo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pagunlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahing may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our master mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Magandang umaga po. Ito na pala. Ayan, magandang umaga po. At live po tayo ngayon sa Kampi Online, ang kapisanan ng mga sa mag-anak na migranteng mga gagaang Pilipino. At syempre mga kaibigan, nandito po tayo sa opisina ngayon na Department of Agrarian Reform kung saan ay kasama ho natin yung ating mga kanidya na bumabate sa ating mahal na mga kasama dito sa DAR. Okay, ikaw na nga magpakilala. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nandito tayo ngayon dito mismo sa Department of Agrarian Reform dito po sa PAS. At kung saan dito po yung ahensya na nagbibigay sa aming mga media ng magagandang balita ng agrarian. So, through Secretary Virgil de los Reyes, ay nalalaman po ng madla at ng sino ito, ano po yung talaga ito yung lumalabas ng magagandang balita dahil hindi po sila nagkukulang na katulad nga po ng ibang nagbabalitaan natin na may pagkukulang po ang wala po sapagkat kayo po mga taga-media ang mismong nakakaalam at nakakita at nakakaabas na kung ano po yung mga magandang itutulong ng pamahalaang ng opisina ito sa ating mga magsasaka at sa mga agrarian. So, isang magandang tanghali po at kasama po natin yung dito si Ma'am Dr. D, kung saan siya po ay isang OFW patrol. So, kami po ay lalabas muna at pansamantala dahil sa inyong lahat at ay lalabas kami na lang pagbalik natin. At kami po ngayon ay tutuloy sa mismong kantinan daw para doon naman natin nabigyan ng iba pang importansya ang ahensya nito na isang ito sa nakakatulong sa aming media na kami po ay bawat isa po sa amin na
nagsusulat, nagbibigay ng magandang balita dito sa opisina, dito sa tanggapan ito na kami po ay nakakaabi ng aming libre pananghalian. So, ito po ay isang magandang paliwanag, magandang mensahe na ang ating pong gobyerno ay walang tigil at walang sawa sa pagtulong sa ating mga kapwa, lalo na po sa ating mga magsasaka at ganoon din po sa mga magsasaka na may mga problema sa kanilang mga titulo ng lupa sa iba't ibang probinsya. At patuwalan niya po aming pahayag mula nakaraang Sabado si Aling Lunita Vargas na isang magsasaka na natulungan po ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pananagan na maibigay na sa kanila ang kanilang lupang sinasaka at ito po ay naipagkaloob na. So kasalukuyan po tayo ngayon na nandito at ang ating po kasama si J.B. de Guzman ay kasalukuyang pinipicturan ang napaka-malinis, ang mga malilinis at magagandang kwarto o opisina dito sa loob ng DAR. At maya-maya lang po ay ating makakapanayama ang ating kasamang si Dr. P. At para magbigay ng magagandang pahayag tungkol naman sa ating isang programa na susunod dito sa Kakampi Online. So, ang ating pong na-share naman sa ating balitang lokal ay patuloy po na ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ay tumutulong dun sa nakaraang sunog na nangyari sa Barangay Marila sa Tampoy 2 sa Telecom Compound kung saan po ang nasunugan dito ay almost mahigit naman sa 300 kabahayan. At ito po ay nagpulot ng kapisalaan sa ating mga ka-Valenzuelanos na mahigit na 1,000 pamilya ang epektuhan. At malaking pasalamat nga po ng ating lokal na pamahalaan ng Valenzuela, Trimian Sharing Gatchalian, at din po sa ating mga konsyonal ng bayan na wala pong namatay. Wala pong namatay at wala pong nasugatan. Wala pong nasugatan sa ating mga kababayan doon. So, isa po si Konsehala Shalani Soledad Romulo na ating nakapanayan din at magbigay po ng tulong na sa ating pong mga kababayan. At as of now po ay sure po natin na kasalukuyang inaayos ng ating lokal at pamahalaan, lalo na po ang engineering, ay ito mga building na nasira doon sa bahay na yan, kung pwede pang itong tuluyan o pamahayan. So, back to you, Judy. Okay lang, salamat po mga kaibigan. Ito po si Judy de Guzman. At of course, nagpapasalamat po tayo para po dito sa kagandahan loob ni Ate Percy na kanyang mga report para sa kaganapan sa Department of Agrarian Reform. At syempre, Ate Percy, sa pansamantala mga kaibigan, nagbibigay lang muna tayo ng mga ilang alutin mula sa UK London kay Ed Piloso at magbabalik po ako mga kaibigan matapos lamang ng alutin mula sa ating mga kaibigan. Okay, I'll be back later. Thank you. On the day that you're down and no one to cry on, feeling of emptiness, the soul and bitterness, you stumble and fall, you feel you can't go on, you said to yourself, I can make it. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. Life's nothing, my friend, just moving, going on. There's hope, there's a new day for you and for anyone. Don't lose your faith. Believe in yourself. All the troubles can be carried on. I am proud of you.
you make it through. Now you've done the best, the sun will be shining again. You say to yourself, I can make it. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito.
Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. I believe for every drops of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ng PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. And I love you so. The people ask me how I believe till
tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, oh, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the stars, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pose, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glory,
peaceful and calm when I'm late to my way. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable. Don't let me down. Don't let me... Yes, mga kaibigan, muli po nagbabalik po si Joby de Guzman. Of course, ang alam po na ating programa sa Kakampi Online, kapisanan ng mga kamag-anak na migranteng manggagawa Pilipino. At maraming salamat sa RET na inihandog sa atin ng ating mga out mula sa UK, London, si Ed Tinoco. At Sir Ed, maraming salamat po. At saka alam mo ba, si Percy, laging nakikipag-chat sa akin na kanya fiancé. si Veronica Ocean, ang kanyang fiancé. At nagpapasalamat po, fiancé niya sa London. So, I'm happy na nakilala natin siya. At syempre, maraming salamat po sa mga patuloy na nakikipag-chat sa atin, sa mga patuloy na tumatawag sa atin na nakikipag-text, at sa mga patuloy na nakikibahagi sa ating mga servisyo publiko. Alam niyo mga kaibigan, marami tayong mga inaaris problema ng mga OFWs. Hindi lang po problema ng pinansyal, kundi problema pang puso, no? Alam niyo, ito po yung ating mga pagkakataon na tayo po ay may pagkakataon na nangangailangan din nakausap. Alam mo natin, Percy, marami ako nakakausap ng mga OFWs na ang ilan sa kanila ay longing for a friend na makakausap sa P3 na hindi lang sa pamilya, kundi yung mga kaibigan na makakapagbahagi sa kanila ng kahit simple importance. Importante ba ito mga OFW? Siyempre naman, Judy, pareho naman tayong galing dyan, di ba? Napakaswerte nga ho ng ating mga OFWs nga kasi meron tayong way of communication na napakabilis. May internet, may Twitter, may cellphone, wala nang long distance. Hindi mo katulad noong araw nung ako ay isang OFW sa Taiwan, 1987 to 1990, almost 4 years ako sa Taipei, Taiwan, sa Kaohsiung. Ang aking pong dinana sa pagiging OFW ay wala pa po sa kalingking na mga dinadanas sa ng ating mga OFW sa iyong henerasyon sapagkat ngayon po talaga ng segundo lang nakakausap mo na, nababalita mo na yung mga pamilya at meron tayong mga sa ngayon ng gobyerno at may mga embassies na tumutulong para sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi mo katulad ng mga panahon namin, ng late 70s and 80s, na talaga naman po ako na-experience ko na ang marunong lang pong mag-English sa Taipei ay yung head ng post office. At nag-long distance din po tayo kung saan talaga namang malaki ang ating bumabayaran sa through telephone connection, mga long distance calls. So, napakaganda ho ng ating mga OFW sa ngayon at binibigyan ng halaga. Hindi ko katulad din yung namin noong araw na kami po, ako ay biktima po ako ng baklas. Ito po yung sinasabing baklas na nakarating ako ng Taiwan na iba ang aking pangalan, iba yung aking nanay tatay, ang aking edad. At hindi mo katulad na yung tala, lahat po ay legal. So noon ho, maraming nakakalusot na illegal recruiters. I'm a victim of illegal recruiters. Pero isa lang po nagsasabi ko na kahit po tayo ay napasok sa ganyan, na naganda tayo sa pagiging illegal ng mga recruiters natin dito noong araw, ay ang laki-laki naman po ng pagtatangi at pagpapahalaga sa atin ng ating mga kapwa-tao sa ibang bansa tulad po ng mga Chinese and Taiwanese. Napakalaki po ng pahalaga sa atin sapagkat ito po ay isang may babahagi natin na istorya ng isang Pilipino na ang Pilipino po ay napakagaling mag-English.
pong kapanahon na natin, ang mga Pilipino po, ang importante sa kanila kasi hindi lang po yung pagiging domestic. Kundi nakapagtuturo po ang bawat isang Pilipino sa mga bata matanda kung paano magsalita ng English. So yun po isang may pagmamalaki na ating pagiging isang Pilipino. As of now, tayo po, lahat po tayo, ang ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa, ang aking anak na nasa Brunei, ang aking mga pinsan, ang aking mga lahat, ay maswerte kayong lahat sapagkat iba na ang teknolohiya ngayon. Hindi mo katulad ng kapanahon na namin yung araw na pagsapit ng Lunes, wala ka nang inaasan kundi yung dating ng kartero dun sa mailbox. Pagdating ng Biyernes, nalambot na kami lang kasi yung Sabado Linggo, walang kartero. So maligaw naman kami pagdating ng Lunes. Yan po ang isang experience natin. Pero ngayon po, wala nang gano'n. Seconds na, nasa aeroplano pala, bumababa ang aeroplano, malalaman naman yung kapamilya kung nasaan ka. At yun po ay isang napakagandang dulot ng ating bagong teknolohiya na number one pong nakikinabang ating mga OFW. Yan lang yung kasamang Judy ang ating maibabahagi sa ating sa yung programang kakawin. Okay, alam mo, Tito, makatotohanan yung kwento mo eh. Kasi, nung araw talaga, yun yung moment na makatanggap ka ng sulat para lang langit na yung iyong pakiramdam, di ba? Inabot ko ayan, inabot natin yun na yung mga time na wala tayong makausap, yung makapagpasa lang tayo ng sulat, di ba? Yung sulat galing sa Pilipinas, parang abot hanggang langit ang ating saya. Eh, ito na si Doktora, di ko ano experience na bilang sa OFW rin sa labas ng bansa. Yes, good morning. Good afternoon. Bilang isang OFW, talagang ang experience namin doon homesick versus dollars. Eh, pag homesick versus dollars, sabi nga nila, minsan homesick na lang yung iba. Ngayon, malaking pagkakataon din na ako napasama sa dalawang mga batikang mga broadcaster na ito. This is God's blessing for me na nakapanayam ako sa programa ng kakamping ito. At for sure, kakamping nyo na po si Dr. D, lalo higit sa lahat yung ating yung mga tungkol sa mga health and wellness. At pinasasalamatan ko ang Panginoon sa pagkakataon ito. God's blessings for this wisdom. Thank you very much, Joey. And my talaga si Tita, binigyan mo sabi ni Doktora, homesick versus dollars. Minsan naman homesick versus dollars. Parang lang yun. Okay. Ang mga kaibigan talagang hindi maiiwasan, ano? Na minsan you are longing for love. Of course, longing for somebody na meron tayong pagkakataon na maibabahagi. And of course, ito po naman ay isang pag-asa na ating pong laging pinakikiusap, no? Sa ating mahal na kaibigan na sana po ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan, matugunan ang kanilang mga problema at magkaroon sila ng pagkakataon na mabigyan sila ng katuparan dito sa ating pakikipagkaibigan. At syempre, alam niyo mga kaibigan, yung mga kalungkutan na inyong nadarama, okay lang po yan, pero kung kayo naman po ay may mga asawa na, kung kayo naman po ay may girlfriend na, boyfriend na, huwag po kayo magpapadaig sa puso sa buyo ng damdamin, di ba, Tita D? Kasi una-una, alam niyo na kailangan marunong tayo mag-control. Ano lang yung kailangan ninyo ang panlaman? Eh, pwede naman gawa ng paraan yan, Tita, no? Hindi naman kailangan na manggamit tayo ng tao para mailabas ninyo ang inyong mga nararamdaman. Kasi makakalisa sa damdamin. Ewan ko sa atin kasi, narinig mo yung sinabi ni Dr. D na homesick versus dollar. Paano mo yan, Ate Presi, paano mo yan napapansin sa iba natin mga kababayan? Sa ngayon, yung mga OFWs, paano nila na-overcome yung mga ganyang problema? Ano yan? Sabi ko nga sa'yo, high-tech na tayo ngayon. Meron tayong Skype, diba? Meron tayong mga digital, may mga kung anong mga technology na nakikita nyo sa harap ng internet, diba? So, wala, imposible sa ngayon. Kaya nga lang, iba talaga yung personal at iba talaga yung nakikita mo ng personal at nahihipo with loving touch at love and tender care, diba? Kaya lang ngayon, kumbaga sa 98% na nawawala ang
masyado yung one sex. Yung kasi yung iba talaga, makita lang mo talaga sa internet ang kanyang asawa maligaya na. Makita lang kanyang mga anak maligaya na. Hindi yung katulad talaga ng araw na talagang napadalang ka pa ng tape, diba? Tapos yun nga, maraming mga ibang ngayon. So, napakagandang way ng ating technology ngayon. So, wala nang yung gamit. Tsaka, napakaraman na rin yung makikita ng mga palabas sa internet na nakakapagkalimutan sa kanila, diba? Okay, so, yun lang ang ating share para naman masabi na talagang ako ay naniniwala pero na po talaga ang ating technology sa ngayon. Dina. Okay, maraming salamat po at syempre mga kaibigan, tayo po naman ay laging nagpapasalamat at pinagpala po tayo na meron po tayo nakakabahagi na kanilang mga experience, especially sa OFW. Okay mga kaibigan, kasi meron awitin na ihahandog natin mula sa Alcobar, Saudi Arabia at ako po yung magbabalik makalipas lamang na inawitin. Okay, maraming salamat po at golden green, red, gold, and green. Karma, 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 chameleon. Pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko, saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko.
buntis nang dahil sa iyo. Mula sa iyong pagsilang, sila ang iyong gabay. Patungo sa landas ng iyong bukas. Anong nangyari ngayon? Tila lumimot ka. Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Nananabik din yan sa iyong pagmamahal. Di lang kumikibo, ngunit nagdaramdam. Bigyan mo ng pansin hanggang nandiyan sila. Kailan mamahalin kapag pumanaw na? Anong nangyari ngayon? Tila lumimot ka. Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Paglingkuran sila, igalang mo, ipakita mong mahal mo pa. Kahit sumandali, sila'y lumigaya. Sadyang matampuhin ang ating magulang. Pagpapasensyahan kahit sila ganyan. Pagpunan na rin kung may pagkukulang. Tutal, saglit na rin ang kanyang buhay. Anong nangyari ngayon? Tila lumimot ka. Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. There's a love in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you? Salamat po. Ayan. Ilang minuto na lang tayo, kapatid? Hello, ilang minuto na lang tayo? Ano po, ma'am? 9 minutes po. 9 minutes. Okay, maraming salamat. Okay, mga kaibigan, nagbabalik po ako, Joey de Guzman po, mula rito sa Department of Agrarian Reform. At syempre, maraming salamat sa ating awitin na inihandog po natin mula sa Middle East, Alcobar, Saudi Arabia. At of course, ito po yung mga idol natin ng DCRH, ng Radyo 5. At syempre, narito din sa ating Presi, ng People's Monitor, at si Dr. D. Dr. D, siguro mas maganda i-update mo nga ako tungkol dyan sa OFW family ni Ambassador Wally Señores.
Actually, sa pagkakataon to, si Ambassador Quiñones po ay kasakuya-kuyang tumatakbo ng OFW party list. Ngayon, number 4 po sa balota, ating pong suportahan para sa ating mga ng OFW. Wala pa po nag-protection sa OFW, kaya nananawagan po ako na ating pong suportahan for the benefit of the OFWs here in abroad. Ito po sana ay ating pong isipin na kailangan ng mga OFW at ang kanyang mga pamilya. Salamat marami po. Jubi, ito na po, nagbabalik kay Joby. Yes, maraming salamat. Ako hindi naman magsalita. Okay. Ayun. Okay. Alam mo, Ate Tracy, no? Gusto ko rin po salamatan ng Department of Agrarian Reform, no? Sa Pilipina. Kasi meron tayong opisina rito na kung saan pwede tayong mag-update ng mga column natin, no? Okay. Ikaw ang magkwento ko na meron dito. Bali po kasi ang ay meron sa school dito kung saan welcome po ang iba't ibang media, TV, dyaryo, at as long as nilalabas talaga naman ang mga magagandang kaganapan dito sa agrarian. So isa nga po dito yung mga pagbibigay ng mga lupa sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program na isa yung sa mithiin ng ating Pangulong Noynoy Aquino na together with Secretary Brilliant Reyes ng Ghana, iba yung pagsisilbi, pagtulong sa ating mga agrarian. So, yung mga problema po ay kanila patuloy pa rin na parang sinusolusyonan para ang ating mga magsasaka ay makamit ang kanilang mga lupang inaasahan. So, ito po ay nailalabas at naibibigay din naman po ito ng pass. Yun po yung pass, doon po nanggagaling yung mga fresh releases at mga events na nagaganap na kinabibilangan nga po ng agrarian office. At ito po ay welcome sa ating mga media at kung pagkapulat ang hulihan, dito po kami halos sa tatagputag po mismo sa DAR campaign kung saan nga po isang malaking tulong para sa aming mga media ang kami ay nakakain dito sa campaign through the effort of DAR and Secretary Brilliant Reyes na mga araw pa po ay ganito rin po ang nangyayari sa ating mga media. So, kung ako po ang tatanungin, ito po ay hindi ko po siya pwedeng ihilin tulad sa iba pang mga ahensya dahil ito po ay malaking tulong para sa amin na kung sakaling pumalalangan yung sikura, ay meron ang tatakbuhan para dito kami ay nakakain. So, yun po ang ating sasabi at magaganda naman po ang mga binibigay ng mga balita at press releases ng DAR na tayo sa pamamimigay namin mga media ay kanyang tulay para maipagod naman po naman namin ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. At isang malaking pribilehiyo para sa amin ang maging parte ng PAS ng Department of Agrarian Reform. So, isang muling magandang tanghali at maraming salamat po sa aming Judy at ganoon din sa kay Dr. Eddie at sa ating mga kasama sa media na sasabihin natin kumain dito ngayon sa loob ng DAR. At binabati natin si Val Gonzalez, si DCRH, at si Nay DCRH din, at si Ray Argana at ating kapatid, kaibigan, si Rosel C. Lopez ng Radyo 5. Si Ray Argana ay sa correspondent ng Tonight. At hindi ko din ko si Lazaro from People's Monitor, Midday Monitor, and Rizal Royce newspapers. Yan naman po at maligayang araw sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Ate Presi at gusto ko lang pasalamatan yung pamaluan ng Kakampi Online, ang kapitana ng mga kamag-anak ng migrante ng Magkawang Pilipino. At of course, nagpo tayo mula rito sa Department of Agrarian Reform. Maraming salamat sa buong pamaluan at syempre sa iyo rin po dyan sa studio, sa ating mga technical partner Chris and JR. Of course, kay Ma'am Frenny Cudemus. Ito po si Julie Guzman. I love you all. Bye! Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga
abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar EPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with agaricus and ginseng extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskog gid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga kasimano at kasimaryong marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with agaricus and ginseng extract. Nagapanamilot ka sa namit bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea